Pilipino. Pulso ng 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 Pilipino. Araw po ngayon mga kababayan, araw po ngayon ng Biyernes, January 5, 2024. Pulso ng Ako po ang inyong lingkod, Ed Mancera, sa palatuntunang Pulso ng Pilipino, palatuntunang inyong pinakikinggan. Ayan, sinusubaybayan. ng Pilipino. Palatuntunan, noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. ng Pilipino. Palatuntunan, pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Sa ilang minuto hong nalalabi sa atin hong palatuntunan ngayong pong araw na ito, bago po natin dakuhan yung pong mga pwede nating pag-usapan, oo, at yung pong isang manipisto po mga kababayan ng mga retired general. Oo, kay Pangulong BBM. Mamaya ho, pag-uusapan po natin ito. Pilipino. Pulso. At sisilipin natin ang ilan sa mga balita ngayon pong araw na ito. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Magandang umaga ho kay Kapitan Rap Jonel Recto ng San Agustin, Nauhan Oriental, Mindoro. At ito ho ang Pangulo ng Asosasyon ng mga Barangay Captain sa bayan po ng Nauhan. At mukhang isa ho ito sa mga pinagkasunduan ng mga kapitan sa buong lalawigan naman na maging ex-officio at representante na mga kapitan sa sangguniang lalawigan dito sa Oriental Mindoro, sapagkat hanggang ngayon wala pong ikangay pumuputok na pupwedeng lumaban dito ho sa liga ho ng mga kapitan na siya ho magre-representante o bilang Pangulo ho ng kapitan sa buong lalawigan at uupo bilang board member dito ho sa sangguniang panglalawigan sa Oriental Mindoro. Anyway, congratulations sa iyo, Kapitan Recto. At kay EBC President naman, EBC President dito sa lungsod ng Calapan, si Kapitan Dennis Rojas ho. ABC President naman ho. Good morning! ng Pilipino. Pulso. At magandang umaga rin kay Mr. Orbin Pulso. Rabino. Namit po natin siya. Namit po natin siya kagabi. Alam po ninyo itong taong ito, kung titingnan nyo sa personal na nakaanyuan, ay bata pa rin, tulad ho ng inyong lingkod. Bata pa sa kanyang murang edad, mayroon pa rin siya o mayroon siyang pusong busilak ho para tumulong sa ating mga kababayan dito ho sa Oriental Mindoro, sa kabila ng siya ho ay successful na sa larangan ho ng negosyo. Oo. Kaya ako ito nababanggit, hindi man ho ito politiko, kaya ko lang ho nababanggit, dahil ito ho yung nagpasaya at nagbigay ho ng ikangay panibagong pag-asa sa ating mga kababayan. Ito hong nagdaang kapiestahan ng lungsod ng Calapan. Napag-alaman po natin na ito po palang si Ginoong Rabino ay siya ang presidente o pangulo, chairman ng ginanap na pistihos o kapiestahan dito ho sa lungsod ng Calapan.
At may mga nakikita kayo na mga unasaksihan na mga ilang social event na ito ho ang nag-i-sponsor o dyan sa bayan ho ng Puerto Galera, dito ho sa Barangay Pachuca. Ang layunin naman ho niya ay mabigyan ho ng ilang kasiyahan ang ating mga kababayan dito ho sa Oriental Mindoro, lalo na ho sa lungsod ng Calapan. At isa ho sa mga negosyo nito na pwede ho sigurong i-invest o dalhin ho dito sa ating lalawigan, yung pong pagde-develop ng mga housing project. Dahil sa lugar ho ng Bataan at sa ibang bansa, sa bansang Dubai, isa ho ito sa mga developer ng bahay o building dyan ho sa mga lugar na yan. Ngayon, kaya ko ito binabanggit, isa ho ito sa mga matatagumpay na negosyante na maaari pong magbigay naman ng tulong sa trabaho, mabigyan ho ng additional work ang ating mga kababayang Mindoreño kung sakasakali na siya ho'y maglagay ng negosyo dito ho sa lungsod ng Calapan. Kaya ko ito binabanggit kasi nga ho, ang Calapan, ang Oriental Mindoro, sinasabi natin sa ating palatuntunan, marami pa rin mga kababayan tayo ang walang sapat na trabaho at marami tayong mga kababayan na po pwede pong mabigyan ng trabaho o kaya magkaroon ho ng pabahay dito ho sa Oriental Mindoro. Anyway, binabanggit ko lang ho ito dahil nga ho, pinasasalamatan ng mga Kalapinyo na isa ho ito sa mga nagpasaya dito ho sa naganap na kapiestahan dito ho sa lungsod ng Calapan. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Ng Pilipino, pulso ng Samantala, kanina ho, habang siyempre ho, nagkakapi-kapi tayo at nagbukas ho tayo ng television, doon ho sa isang YouTube account, medyo hindi naman ho nabigla ang inyong lingkod at ito ho'y na-post na nung December 30, almost 7 days o 5 days nang na-post ho yung tinatawag na manifesto para sa para ho sa Pangulong Bongbong Marcos. Nag-ugat ho yung panawagan ng ang pamagat ho kasi doon ay manifesto ng taong bayan para sa inang bayan. At ang nagsasalita ho rito ay yung pong retired general, anong first name nito? Nadistino ho sa Oriental Mindoro, si General Macanas. Opo. May mga binabanggit ho siyang manifesto na maaring pumirma ang sinuman, lalo na ho yung mga senior citizen. Napatalsikin ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho ay nag-ugat doon ho sa sinasabing ito yung binabanggit ko noong isang araw, yung paratang ho ng ilan sa mga vlogger. Kaya ko ho binabanggit na paratang ng mga vlogger. Mayroon 3-4 na vlogger ho ang direktang tinutumbok sa kanilang komentaryo, sa kanilang mga public opinion daw, na ang bansang pangan nila ay Polvoron King. Pero doon ho sa mga pananalita nila, direktang sinasabi na ito raw hong si Pangulong Bongbong Marcos di umano ay isang adik. Mabigat na paratang ho ito. At sinasabing mayroong tangan-tangan na isang babae na nandyan sa Malacanang o malapit sa Pangulo na may video nang ito raw ho ay nagtitake di umano ng shabu.
Oo. Ang pinagtataka natin kung bakit hanggang sa doon lang sila sa banat sa Facebook at saka sa YouTube. Hindi nila ito dalhin. Kasi kung lalaliman natin ang komentaryo tungkol ho sa usapin ng drugs, kung walang halong politika ito, dapat ito'y tukoy na ng otoridad at kaagad ho ito'y dadamputin. Kung yung pong lihitimong drugs issues. Kasi tanda po ninyo, yun pong mga kababayan natin nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, opo, yung pong nag-post sa video na nagtitake ng shabu, nag-post sa video ng mga kabataan. At ilan pang mga nakalista sa narcotics listing ng Pangulo, ay iniimbitahan ito ng Pangulo, kinakausap, o dili kaya ini-operate. Opo. Ngayon, ang binabanggit ko po rito, mga kababayan ko, ni malaki kang tao, politiko, o anuman ang kalagayan mo sa buhay, kapag ikaw ho ay sinasabing nagda-drugs, ay kaagad may pagkilos po rito ang mga otoridad. Para ho ika ngay arestuhin ka, hulihin ka, sampahan ka ng kaso, yung iba pa nga dyan ay kung ano pa ang ginagawa at sinasabing may pag-abuso ho ang mga otoridad dito sa mga itong usapin. Katunayan, hanggang ngayon ho, hinahabol po ng International Court. Opo, si dating Pangulong Duterte na sinasabing mayroon pong pagmamalabis sa karapatan pang tao kaugnay po doon sa war on drugs nung panahon niya. Opo. Ngayon, ang pinupuntos ko ho rito, kung may katotohanan, kunyari may katotohanan yung aligasyon, kasi ito ho isang krimen. Kung may pagkakasala, hindi sa pinagtatanggol ko ang Pangulo ng Bansa. Kanya lang, kung titingnan po ninyo, balik ho tayo ron sa manifesto. Na mapapanood po yung manifesto doon ho sa, ang nakalagay kasi doon is courtesy the general's opinion. Ito yung pinakang pamagat nila. Courtesy the general's opinion, manifesto ng taong bayan para sa inang bayan. Kasi nakalagay pa nga doon, manifesto para tanggalin si BBM, umarangkada na. At ito ho ay ipinost noon pong December 30, 2023. At nandun po yung laman ng mga panawagan, parang signature campaign, at may nilalaman ho ito. Ang bottom line ay patalsikin si Pangulong BBM para ho umupo. Ito kasi ang kwan dyan makikita nyo na politically motivated. Kasi nakalagay na mismo doon sa manifesto na pinangungunahan ng mga generals, PNP at saka military, na kaagad ay papalit itong si pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Vice President Inday Sara. Doon sa manifesto, kung mababasa po ninyo, kaagad yung kahilingan na bumaba dahil doon sa issue ng drugs sa di umano, kaagad uupo na. Nakitang-kita ho rin nyo yung political malice. Dahil alam naman nila doon sa 1987 Constitution, Section 8, Article 7, na ang sino man, sinasabi doon, Pangulo ng Pilipinas,
nakalagay pa doon ay maging gobernador. Ibig sabihin yung higher ranking elected official. Kapag na-disable, ibig sabihin o kaya namatay o hindi nakakagampan ng kanyang tungkulin, sa mga natural death o kaya pinatalsik, sa impeachment, nag-resign, automatic naman ho mga kababayan na yung second rank ang siyang uupo. Kaya ko ito binabanggit, kaagad nandun na sa manifesto nila na gusto nilang paupuin na walang due process. Dahil laang dun sa mga nagsisipaglabasan sa mga vlogger na di umano'y itong si Pangulong Bongbong Marcos at mayroon na pong mga kilalang personalidad na sinasabi na ito raw po di umano ay addict, nagtitake ng ipinagbabawal na gamot. So sa isang banda ho, malaking iskandalo ho ito sa bansang Pilipinas, ito hong mga ganitong uri ho ng balita. At sa pamilya ho ng ating Pangulo ho, ditong akusasyon nito, ay ang pinupuntos ko ho rito, bakit walang legal action? May husgado naman ho tayo na hiwalay. Hiwalay ho sa pamumuno ng Pangulo ng Republika ho ng Pilipinas. Separated power. But hindi ho daanin doon ho sa sinasabing due process? At kaagad-agad may panawagan na pababain kaagad sa pwesto ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yun po yung nandun ho sa nakapost po ito. Ngayon, hindi mo masasabi na ang ito'y gawa-gawa lamang yung hindi ko sinasabi na hindi. Dahil wala naman tayong basihan. At hindi ko rin pwedeng sabihin totoo yung akusasyon. Kanya lang, yung pong mga nananawagan na mga generals at ilang mga kilalang personahe po, nandun ho sa kabilang panig sa political groups na kaagad ho, isusulong kaagad, pababain, at itong si Vice President Inday Sara, ang gusto nilang paupuin. Pilipino, pulso ng Pilipino. Ngayon, gumugulo ho ang kamada at yung pong mga taong ito, kung titingnan nyo, dahil hindi naman natin ito personal na kilala, pero kung titingnan nyo yung mga profile nila, yung kanilang mga pinagagagawa, sila ho yung mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing di umano'y hindi nabigyan ng pabor o posisyon dyan ho sa Malacanang. Bago ho natin ipagpatuloy itong ating opinion sa palatuntunan ito, mayroon na tayong 33 minutos makalipas po ang alas 8 po ng umaga. Live po kami dito ho sa ating studio. Opo, at kami ho'y napapanood via Facebook at YouTube ho sa pamagitan po ng internet. Magandang umaga kay Marie Chris de Los Reyes de Haro. Kay Ate Chris na nanonood po ngayon. Kumusta ka dyan, Ate Chris? At kay Joey Atuel. Good morning, bro. Good morning. Opo. At magandang umaga ho sa lahat ng mga nanonood sa atin sa ating live program. Ngayon, ito hong aking sinasabi ay hindi man malalim na komentaryo, pero ito po ang aking saloobin na maaring nasa loob na rin po, nasa damdamin na rin po ng marami nating mga kababayang Pilipino. Opo. Ngayon, ang lahat ng ito ay nag-ugat doon ho sa 125 million na confidential fund na naglaho sa loob ng 11 days dito naman po sa kampo ni Vice President Inday Sara. O doon ho ito nag-umpisa itong lahat na ito. Hanggang doon ho sa pagkakulong ni Ka Eric,
at ni Dr. Badoy na idetine dyan ho sa Kongreso dahil doon sa isang katanungan, sa isang opinyon na pinakawalan sa ere sa isang television channel na hanggang ngayon yung pong television channel na yon ay pansamantalang pinasarado, hindi nag-e-ere ng National Telecommunication o ng NTC. Opo. Ngayon, nakakatakot ho mga kababayan. Kaya, ewan ko lang, gustong patalsikin ng ilan na masasabi natin na parang wala bagang kredibilidad yung pong kanilang sinasabi dahil una sila ay nagtatago doon sa isang video na sinasabing nakunan habang nagsisisyon ng drugs di umano ang Pangulo natin. Na hindi naman nila dinadala sa proper o may proper court. Di ba? At ipakita nila sa taong bayan yung sinasabi nilang litrato o video bago sila manawagan. Kasi yung issue na sinasabing naglustay naman ng milyon-bilyong salapi ang Pangulo sa kanyang pagbebiyahe at hindi maibigay ang mga kahilingan nating mga Pilipino base doon sa kanyang sinasabi at kanyang mga ikangay pakotsada nung siya'y nangangampanya. Ibang usapin po yun mga kababayan kong Pilipino. At saka kaagad may panawagan. May panawagan na bagaman nasa konstitusyon ho ito, ay agad doon sa manifesto yung signature campaign, automatic hinihiling nila na ang presidente na lang ho ng Pilipinas ay itong pangalawang presidente. Kasi ang nakikita ko ron, kung walang mali siya, at nakapokus lang tayo doon sa pagkahinaan at doon sa sinasabing adik di umano ang Pangulo, bakit kaagad may... Kasi automatic naman yun eh. Kapag disable o hindi na makagampan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, automatic po yung pangalawang Pangulo, nasa batas ho yun. Nasa National Constitution po yan mga kababayan. 1987 Constitution ho. Tapos doon sa kanilang panawagan na dapat automatic naman na magiging Pangulo yung pangalawang Pangulo ay hinihiling nila na si Inday Sara na ho ang umupo. Kaya may mali siya. Samantalang kung sasabihing kalinisan ng isang nanunungkulan o ng Pangulo ng bansa na mas malinis pa sa bulang kristal, hindi naman itong uupo na hinihingi nilang umupo kapalit ng Pangulo ho ng Pilipinas ay matatawag kaya nating isang pinakang malinis din na halal ng taong bayan, samantalang mayroon hong akusasyon sa kanya na hanggang ngayon din ho ay hindi ho mabigyan-bigyan ng resibo ang mamamayan katunayan saan ho winaldas yung pong 125 million na confidential fund. Kaya ewan ko lang ho, ako ho ay hindi ganun kagaling. Ang sa akin ho, bilang isang mamamayan, Pilipino at nagbabayad din po ako ng buwis at isang lehitimong media practitioners, lehitimong broadcaster, ay ina-analyze ho natin ito hong mga bagay-bagay na ito. Gusto nating maging parehaso mga kababayan. Opo. Ang dami na hong problema ng ating bansa. Ang dami na hong problema ng ating bayan. Ang dami na pong problema ng ating lalawigan. Oho. Sa kabuuan, ang dami hong problema. Tapos sisingit pa huwari. Ang sa akin ho, mag-focus lang tayo doon sa kahinaan ng Pangulo. Mag-focus tayo doon sa sinasabing adik di umano ang Pangulo. Huwag na nating laliman ng isang opinyon, isang kagustuhan na makikita natin kaagad na may politically
motivated. Yun lang naman po ang opinion ng palatuntunan ito. Pulso ng Anyway, mayroon na tayong 39 minutos makalipas po ang alas 8 ng umaga. Pilipino. Tingnan muna natin ang mga balita sa mga sandaling ito. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Wala raw hong taas na pamasahe sa jeep. Sa jeep modernization ayon ho sa DOTR. Sabi ho mga kababayan sa balita, ibinasuran ng Department of Transportation nitong Huwebes ang mga alalahanin sa napaulat na posibleng magtaas ng pamasahe sa mga jeepney dahil sa epekto ng PUB Modernization Program. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOTR Undersecretary Timothy Jan Batan na kailangang sumailalim muna sa proseso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtaas ng pamasahe. Ayon pa sa balita mga kababayan, atin pong binigyan ng paalala ang atin pong mga commuters, yung mga naririnig po natin na na magkakaroon ng 300 to 40% na increase ay wala pong batayan at hindi po inaasahan ang ganitong pagtaas ng pamasahe sa consolidation at PUB Modernization Program, pahayag ni Batan. Opo, yan ho yung balita ngayon tungkol naman ho sa modernization program. Ayun pa ho kay Batan na ang mga nakaraang pagtaas sa pamasahe ay mula piso hanggang 2 piso lamang. Noong Miyerkules, nagbabala ang grupo ng mga commuters sa posibleng pagtaas ng 50 pesos na minimum sa pamasahe para sa mga modernong jeepney kasunod ng pagpapatupad ng PUB Modernization Program. Sa kasalukuyan, ang minimum na pamasahe ay 13 pesos para sa traditional na jeepney at 15 pesos naman para sa modernong jeepney. Bilang tugon, sinabi ni Batan na magbibigay ng tulong ang gobyerno para sa mga operators na apektado ng PUB Modernization Program. Simula noong 2017, layunin ng PUB Modernization Program na palitan ang mga jeepney ng mga sasakyan na mayroong hindi bababa sa Euro 4, thus compliant na makina upang mabawasan ang polusyon at palitan ang mga PUB na hindi na nararapat dapat ang mga ito sa kalsada ayon sa pamantayan ng Land Transportation Office o LTO. Ayon pa sa balita, ang bawat unit ay nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 2 milyon. Isang halaga na kahit isang mga state-run bank ng Land Bank at Development Bank of the Philippines ay sinasabing masyadong mahal para sa mga PUB drivers at operators. Magbibigay ang gobyerno ng livelihood at skills development programs sa mga public utility vehicles drivers na ang mga operators ay hindi magka-consolidate ng mga individual na prangkisa at sa ilalim ng mga kooperatiba o korporasyon. Sinabi ni Office of the Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Andy Ortega na ang mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Labor and Employment o DOLE at ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA ay may kanya-kanyang inilaan na pondo para sa naturang mga programa. Yan po yung mga detalye tungkol ho rito sa modernization program ng pamahalaan.
mayroon na po tayong 44 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Live po tayo. Pulso ng Live po tayo dito ho sa studio ng MIB4. Pulso Ako po ang inyong lingkod, Edman Sera, sa palatuntunang Pulso ng Pilipino. Noon po ay nasa radyo, ngayon nasa internet na. ng Palatuntunan pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita ngayong umagang ito. Tiniyak kahapon ng Department of Education o DepEd na magkaroon ng sapat na mga pampublikong paaralan upang mahigitan ng 17 o tiniyak kahapon ng Department of Education o DepEd na mayroong sapat na pampublikong paaralan upang mailipat, upang malipatan ng 17,700 incoming grade 12 learners na madidisplay dahil sa pagpapatigil na ng senior high school program sa mga state universities and colleges at ng mga local universities and colleges. Ayon po mga kababayan kay DepEd Assistant Secretary Francis Brigas, nakipag-ugnayan na sila sa lahat ng mga regional office at mga schools, division office sa bansa kung saan mayroong enrollees sa mga lokal na universities. Kaugnay nito, tiniyak naman aniya ng mga ito sa kanila na maaaring accommodate na mga public school ang mga naturang displaced student. Ayon pa sa detalye, matatandaang nagpalabas ng Memorandum of ang Commission on Higher Education o CHED na ititigil na ang senior high school program sa mga SUCs at LUCs. Lunsod ng kawalan o bunsod ng kawalan ng legal na basihan para dito. Matagal na itong ginagawa. Wala parang legal na batayan. Ba't ngayon lang po kayo nag-aksyon? Ang dami pong mga magulang na nahihirapan dito ho sa panukalang ito. Dahil additional 2 taon sa high school at sa college. Dagdag pahirap po ito. Samantala, hindi naman nababago yung standardization kung paano makakapagtrabaho itong mga graduate ng senior high. Yung ibig sabihin, kung ikaw ay grade 6 bago ka makakapag-high school, mayroon ka pang additional na 2 taon. Na sinasabi kapag ikaw ay nakatapos ng additional 2 taon, pagka-graduate mo ng high school, is po pwede ka na raw humaganap ng trabaho. Kanya lang yung mga employers ay hindi naman ho tinatanggap. Ayun ho yung mabigat. Hindi naman tinatanggap kapag hindi ka graduate ng kolehiyo. At kapag ikay graduate lamang ng senior high school, kulilat ka na pagdating ho sa paghahanap ng trabaho. So, dyan ho may problema. Kaya dagdag pahirap po ito mga kababayan kong Pilipino. Samantala, Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng ito 10.41 milyong illegal na droga na kumpiska ng gobyerno noong 2023 sa Malacanang. ng Pilipino. Pulso ng Nakumpiska sa Malacanang. Ayon po sa balita, iniulat ng Malacanang na nasa humigit kumulang sa 10.41 bilyong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska sa gobyerno mula Enero hanggang Disyembre 2023. At nalinis ang nasa 27,000 na barangay mula sa narcotics. Sa ulat ng Philippine National Police o PNP, bukod sa pagkakakumpiska ng malalaking volume ng illegal na droga na nasa 57.495 na suspek ang naaresto nito matapos magsagawa ng mahigit sa 44 anti-illegal drug operation.
Oo, correction. Okay. 10.41 bilyong illegal na droga na kumpiska ng gobyerno noong nakumpiska ng gobyerno at inuulit ng Malacanang. Yan, yung correction po, correction. Ayon ho mga kababayan sa balita ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Iniulat ng Philippine National Police o PNP bukod sa pagkakakumpiska ng malalaking bolyum ng ilegal na droga, nasa 57.495 na suspek ang naaresto nito noon matapos magsagawa ng mahigit sa 44,000 anti-illegal drugs operation. Opo. Sa pakikipagtulungan daw ho mga kababayan ng DILG, Dangerous Drugs Board o PDEA at PNP, nalinis ng gobyerno ang nasa 27,968 na barangay mula sa droga na kinabibilangan ng 23 na probinsya at 447 na munisipalidad at 43 sa lungsod o nalunsod. Sa kabuuan po ito sa bansang Pilipinas. Idinagdag pa sa ulat na mayroong 50 province o 1,160 munisipalidad at 30 na syudad ang may Functional Anti-Drug Abuse Council na nagpapatupad ng mga prioridad laban sa droga sa lokal na antas. Opo. Ayon pa ho sa kanilang balita, bilang karagdagan, nasa 74 na idilatag na inpatient treatment at rehabilitation capacity ang inilagay din. Target daw ho mga kababayan ng administrasyon na sa Hulyo 2028 ay mabawasan ang target listed drugs personalities at 10% ng taunang target list o listing at magtatatag ng mga community-based drug rehabilitation program at ADAC sa lahat ng probinsya, lungsod, munisipalidad ng barangay. Ang balita pong ito ay galing sa report ng Philippine National Police. Pulso ng Pilipino. Pulso. 52 minutos mga kababayan. Makalipas po ang alas 8 ng umaga sa ilan pa hong mga balita. Pilipino. Pulso. Dalawang sundalo tudas sa ambos naman mga kababayan sa Cotabato City. Namatay noon din ang dalawang hindi naka-uniforming mga army intelligence agents ng pagbabarilin sa isang liblib na lugar sa barangay Lininding, Munial, Lanao del Norte nitong hapon ng Miyerkules. Ang insidente po ay hiwalay na kinumpirma kahapon ng Lanao del Norte Provincial Police Office ng Munay Municipal Police Station at mga opisyal ng 51st Infantry Battalion na sakop ang dalawang napaslang ng mga operatiba. Pansamantalang hindi muna kinilala ang dalawang sundalo na napatay habang hindi pa naipapaalam sa kanilang mga pamilya ang kanilang sinapit sanhi ng pananambang ng mga hindi kilalang mga armadong kalalakihan. Sa ulat sakay ng motorsiklo, ang dalawang intelligence agent ng 51st Infantry Battalion patungo sa isang lugar ng pagbabarili ng mga kalalaking nakapwesto sa gilid ng daan, armado ng assault rifle na nagsanhi ng kanilang agarang kamatayan. Alas 8:54 na po ng umaga ng Pilipino. Araw po ngayon ng Biyernes, live po tayo dito sa MIB4 sa atin pong palatuntunang Pilipino. Pulso ng Pilipino. Dineklara naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Enero 9
Martes bilang special non-working holiday sa lungsod ng Manila upang bigyan daan ang pagdaraos ng piyesta ng itim na Nazareno. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang ang mga mamamayan ng lungsod ng Maynila ay mabigyan na buong pagkakataon na lumahok sa okasyon at tamasahin ang pagdiriwang. Ayon po mga kababayan sa wikang English, it is but fitting and proper that the people of the city of Manila be given a full opportunity to participate in the occasion and enjoy the celebration na nakasaad sa Proclamation number 434 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin nitong Enero 4. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Subayin niyo po ang mga balita, mga pagunahing balita sa bansa sa nakalipas na magdamag. Pilipino. Pulso Dito pa rin sa palatuntunang Pulso ng Pilipino. Doon po ay nasa radyo ngayon, nasa internet na. Pilipino. Pulso. Palatuntunang pilit na ginagaya pero hindi mapantayan. Pulso ng Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Ako pa rin po inyong lingkod, Ed Bansera. Pilipino. Pulso ng Yan ho yung mga binabanggit ho natin na mga ilan hong balita at komentaryo sa palatuntunang inyong sinusubaybayan. Oy, mamaya raw ho, may isang project dyan sa, ano ba to? Barangay Ilaya. Ilaya ba? Oo. Na aanigurahan ni Congressman Arnan C. Panaligan. Ngayong araw pong ito. May mga natapos ng proyekto ang naturang congressman. Oo. Particular siya ng mga project niya, yung mga barangay hall, mga concreting roads, at mga farm to market roads. Oo. Habang hindi pa ho nagre-resume ang sesyon sa Kongreso, ang naturang congressman ho ay abala. Abala ho dito ho sa mga pag-iikot, pagbibisita, pakipag-ugnayan sa kanyang mga kababayan dito sa 1st District ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Oo. Yan ho ang ilan sa mga activities ng naturang congressman. Opo. Yung pong ibang mga elected official, hindi pa ho bumabalik galing ho sa ibang bansa o galing pa rin sa kanilang bakasyon. Katunayan, dito ho sa lungsod ng Calapan, si Vice Mayor Bim Ignacio nakalib pa rin. Next week pa ho ang pasok nila. At si Governor Bons Dolor, opo. Parang, excuse me, next week, darating na ang naturang gobernador. Subayin niyo po ang kalipunan ng mga balita at mga opinyon. Ako po ang inyong lingkod. Pansamantalang nagpapaalam sa palatuntunang inyong sinusubaybayan. Ed Bansera po, sa MIB4, ang tabayanan po ninyo, ang susunod na palatuntunan natin, maya-maya ho, dito ho sa palatuntunang inyong sinusubaybayan. Papaalam na po ang inyong lingkod. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Opo. Ed Bansera po, magandang umaga po sa inyong lahat.